Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pag-uusapan naman natin ang mga bagay na may kinalaman sa mga naganap sa ating kasaysayan na may kinalaman sa pandemya, mga salot, mga sakit. Sabi nga nila, ang isa sa pinakamatinding pandemya sa kasaysayan ng daigdig ay naganap noong 1918. Ito yung tinatawag na Spanish flu, subalit hindi ito nakarating sa Pilipinas, sa kabutihang palad. Pero sa kasaysayan ng Pilipinas, madami tayong mga naging pandemya. At ito ay sanhi ng tinatawag na cholera. Isang bakterya na kung tawagin sa siyensya ay Vibrio cholerae na umaatake sa panunaw, sa bituka ng tao. At noong panahon ng Kastila, noong 1800, anim na po, ito ay naging isang epidemya sa Pilipinas at pumitil ng maraming tao. At sinasabi nga na ang cholera ay nag-umpisa sa India noong 1817. At ito daw ay tinaguri ang Asiatic cholera dahil nag-umpisa sa India, nakarating sa China, nakarating sa Japan, at marami ang buhay na kinitil nito. At sa Pilipinas, isa sa mga naging biktima ng cholera ay nung magkaroon ng pandemya dito noong 1902, noong panahon ng mga Amerikano. Isa sa mga namatay dito noong 1903 ay ang dakilang bayani na si Apolinario Mabini. Namatay siya sa cholera. Ano po ba ang sanhi ng cholera? Ang sanhi po ng cholera, una sa lahat, ay maduming pagkain at maduming tubig. At doon, kumakalat ito at nagiging isang epidemya at naging ang pandemya. Ibig sabihin ng pandemya, maraming kontinente, maraming mga bansa sa buong mundo ang naapektuhan o naging biktima nito. At dito po sa Pilipinas, natala yung cholera noong 1902 noong buwan ng Marso sa pamamagitan ng mga pag-aangkat ng pagkain, no? Kasi nung nagkaroon sa Hong Kong, may mga pagkain na mula sa Hong Kong at ito ay nadala dito sa Pilipinas. At dahil po doon ay nagkaroon tayo ng pagkalat ng sakit na ito. Sabi nga nila, hanggang 50 bahagdan ang namamatay, no? Noong unang pumutok ito sa Pilipinas, maraming mga lalawigan ang naapektuhan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. At sa unang taon nito, noong 1902, ay kumitil ng 137,000 mahigit na mga katao ayon sa census na ginawa ng Estados Unidos noong panahon ng Amerikano sa Pilipinas. At dahil po dito ay naging isang salot ito sa buhay ng ating mga ninuno noong unang panahon. At ito ay tumagal hanggang 1904 at halos 200,000 katao ang namatay. Ang bahagdan ng pagkamatay ay umaabot ng hanggang 50%, 50 bahagdan ng mga may sakit. Kaya nakakatakot ang cholera noong unang panahon. Ano ang ginawa ng mga Amerikano upang mapigilan to? Una sa lahat, sila ay nagpalaganap ng mga tubig na inumin, distilled water. Kasi ang mga tubig po noon, ang mga inuming tubig po ay kinukuha lamang sa balon. Yung bukas na balon na madalas nakokontamina ng mga bakterya. At siguro sa kabutihang palad, sa paglipas ng maraming panahon, nakakapag-develop, nagkakaroon ng immunity, no? Ang tao sa iba't ibang sakit. Subalit dito sa cholera ay walang immunity na na-develop ang tao sa kanyang bituka, no? At
ginawa ng mga Amerikanong magpalaganap ng mga distilled water at napagkamalan pa to ng mga Pilipino na isang lason. Sabi, nilalaso na kami ng ating mga kalaban ng mga Amerikano. Sapagkat yun ay nando sa panahon ng pagtutunggalian, paglalabanan ng Porsa Armada ng Pilipinas sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo at ng sandatahang lakas ng Amerika. Kaya nga, ang nangyari ay nagpalaganap ng mga tubig. Pangalawa ay nagkaroon ng quarantine na kung saan pinigilan ang mga tao na magpalipat-lipat ng lalawigan, magpalipat-lipat ng lugar upang maiwasan ang paglaganap ng sakit. Nagkaroon din ng pagbabawal ng pagtinda ng mga pagkaing madalas dinadapuan ng bakteryang cholera. At ganoon din ay pinagbawal ang pagmimisa sa mga patay. Ang mga misa ay sinasagawa na wala ng patay at diretsyo ng inililibing. Minimisahan ng mga patay, subalit ang katawan nito ay dinediretso na sa sementeryo sa takot na makahawa pa ng mas maraming tao. Kaya nga halos kahalintulad ng nararanasan natin sa kasalukuyan dito sa coronavirus, dito sa COVID-19. At ano po yung mga aral na maaari nating matutunan dito sa pandemying ito sa ating kasaysayan? Una po sa lahat, nagkaroon ng disiplina yung ating mga kababayan, yung ating mga ninuno, ng matatag na disiplina, yung ating mga ninuno nung unang panahon. Pinilit nila na sundin ang itinatakda ng mga otoridad upang wag nang lumaganap pang lalo ang sakit. Ikalawa po, ang ating mga ninuno ay natutong maging maingat sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagpapakulo ng tubig, sa pamamagitan ng pagbubuhos ng mainit na tubig sa mga lulutuing gulayin, sa pamamagitan ng paglilinis na maayos ng mga kamay, paghuhugas na maayos ng mga kamay, at sa pamamagitan ng maayos na pagtapon ng kanilang basura. Sapagkat ang mga bakteryang yon ay nagmumula sa isang mga maruming lugar. Kaya nga, marami doon sa mga nagsisiksika na mga tirahan, doon sa mga mahihirap na lugar, ang nagkakaroon ng kontaminasyon dahil nga sa pagkukumpul-kumpul. Kaya nga halos pareho-pareho ng pwede nating sabihin na paralelismo, no? Yung naganap na pandemya nung araw at saka yung pandemya sa kasalukuyan. Tapos, ang isa pang ginawa ng mga Amerikano ay binigyan ng maayos na edukasyon. Sabi nila na walang itinatangi ang pandemya. Ikaw man ay Amerikano, Espanyol, Pilipino o Chino, lahat nagkakamamatay, lahat nagkakasakit. Kaya kailangan ng iba yung pag-iingat. Maraming mga bata ang nagkamamatay dahil sa sakit nito sa bituka. Marami ang hindi pinalad na malampasan. Sapagkat nung araw ay hindi pag-aanong mabisa ang mga gamot, no? Kapag ka nagkaroon ng matinding diarrhea o pagtatae ang isang bata, ay natutuluyan ng yumao ito o mamatay. Dahil nga po, hindi pag-aanong mataas ang antas ng uri ng mga gamot. Kaya nga po, mga kababayan, sa kasalukuyan, tinitingnan natin yung paghahalintulad nito sa kasaysayan at dun sa karanasan natin ngayon. At maaari nating sabihin na malalampasan natin itong pandemyang ito. Hindi na po dapat sabihin natin na ang mga frontliners lang mga ngalaga sa atin. Pwede nating sabihin ngayon po na tayo na mismo, ang pamayanan, ang komunidad, ang mga tao, tayo na mga frontliners, tayo na mag-iingat sa ating sarili. Sapagkat kinakailangan na matuto tayo ng mga tamang pamamaraan ng hindi pagkukumpul-kumpul, social distancing, ng paggamit ng mga pag-disinfect, pagpapalinis ng ating mga kamay, pag-iingat na maikalat natin yung virus sa ating mga kamag-anak, yung pag-iingat natin na huwag tayong umubo
sa pampublikong lugar o na may ibang tao sa ating paligid. Kaya kinakailangan magsuot ng face shield at ng face mask. So yan po yung mga kinakailangan natin mga kababayan upang lalo pa nating malabanan itong isang kaaway ng sangkatauhan ngayon, ang coronavirus. Dahil hindi po magiging mabisa ang anumang patakaran, ang anumang pulisiya, ang anumang programa, ang anumang proyekto ng pamahalaan upang mapigilan ang pandemya kung tayo mismo ay walang disiplina, kung tayo mismo ay hindi nag-iingat, kung tayo mismo ay nagpapabaya. Kaya nga po, dito sa ating mga pagtalakay sa kultura, sa kasaysayan at sa lipunan, sana po may mapulot tayong aral sa kasaysayan na maaari nating gamitin sa kasalukuyan. Muli po, magandang araw sa inyong lahat. This is the story of how cholera changed my village. Tiny germs of cholera, too small to see, spread through the river. So small, yet so dangerous. Without realizing, women carried cholera home in the water. Flies carried cholera on their feet. Unwashed hands spread it too. We swallowed cholera germs in our water, on our food, and on our fingers. It happened so fast. By morning, my father was very sick. He had diarrhea that looked like grey water and poured out of him. I was so scared. I went for help. I never rode so fast. One look at my father and the nurse knew it was cholera. We had to work fast to save him. We made a special drink to help him. First, we made the water safe. We filtered it through cloth and boiled it for 1 minute. Then we mixed half a teaspoon of salt and 6 teaspoons of sugar in 1 liter of this safe water. It tasted like tears, not too salty. I worried my father would die before my eyes, but he soon felt a little stronger. The nurse explained to me that not everyone who swallows cholera germs gets sick like my father, but they can still spread the disease. Now I needed to take safe water to my village and teach them how to protect themselves from cholera. I saw a girl carrying water. I told her she could make the water safe by adding chlorine drops and waiting half an hour. There was a man about to eat with unclean hands. I told him to always wash his hands with soap and safe water after going to the toilet. Only with clean hands could he eat safely. I saw villagers spreading cholera into our river. I told them we needed to dig latrines far from the river, at least 30 meters away. This was important to keep our village clean. I found a mother preparing unsafe food. I told her, first, we must wash our hands with safe water. Then, we had to wash and peel the food, cook it and always eat it hot, and protect it from flies. I spread the word throughout my village and ran to find my father. I was so happy to see he was better. Our village became healthy. Now we filter and boil our water to make sure it is safe. We always use latrines
and always wash our hands after. Food is safe from flies, washed and peeled and cooked. And we always wash our hands before cooking and eating. We made our village safe from cholera. Spread the word. Your village can be safe too.